mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang maranasan natin habang tayo ay nagbubulay ng kanyang mga salita at tunay na lahat po tayo ay mapagpala ng kanyang mga salita. Ngayong gabi po, ang isa sa mga utos ng Diyos na ating pagbubulayan ay ang ibigin ang kaaway. Kung meron po kayong Biblia riyan, makibukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 5:43 hanggang 48 po. Mateo chapter 5:43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayo maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang prinsipyo noon ay ibigin ang iyong kaibigan at kapuutan ang iyong kaaway. Ito ang prinsipyo, ang kapuutan, ang kaaway. Ngunit ngayon ay may bagong utos ang Diyos na dapat nating sundin. Bagong prinsipyo na dapat nating ipamuhay. Ang sabi dito sa talata, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Bago at kakaiba ito sa mga taong unang makakarinig nito. Katulad ko noon na pinapupuutan ko ang aking kaaway kahit ang kaaway ng aking kapatid o ng aking pinsan, tinuturing ko sa sarili ko itong kaaway. Ngunit nang ito'y mabasa ko at maunawaan ko, itinuturing ko na ngayon ang aking kaaway na hindi kaaway, kundi iniibig ko na ang aking kaaway. Nabago na ba kapatid ang prinsipyo mo sa pakikitungo sa iyong kaaway? Baguhin natin dahil ito ang utos ng Diyos sa atin. Ang sabi ng talata, ngunit ito naman ang sabi ko. Ito po ay binibigyan diin ng Diyos yung kanyang utos, yung kanyang pahayag na ipinapaunawa sa atin na tayo'y makinig sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos ay ibigin natin ang ating mga kaaway. Kaya gusto ng Diyos na pakinggan natin at sundin natin ang kanyang sinasabi. Ako'y naniniwala na hindi talaga madali ang ibigin ng kaaway. Lalo na kung ang unang nararamdaman natin ay kapuotan ng ating kaaway. Ngunit kapatid, magagawa natin ibigin ang ating mga kaaway kung susundin natin ang utos ng Diyos. Kung palagi nating isasabuhay ang utos ng Diyos na ibigin ang kaaway, hindi tayo mahihirapang ibigin ang ating kaaway. Dahil ang utos ng Diyos ang ating pinakikinggan. Huwag natin pakikinggan ang sinasabi ng iba o ang sinasabi ng iyong sarili. Kundi ang pakinggan natin ay ang utos ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos. Ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa Lucas chapter 6, makibukas po kayo sa akin. Sa Lucas chapter 6, verse 27. Ang sabi po dito sa Lucas chapter 6 verse 27 hanggang 31 po. Ko po babasahin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Punta po tayo sa verse 35. Ang sabi po dito, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas
taasan. Inisa-isa po ng talatang ating binasa ang dapat nating gawin sa ating mga kaaway. Ibigin ang kaaway, gawa ng mabuti ang mga taong napupuot sa atin, pagpalain ang mga sumusumpa, idalangin ang mga umaapi, at kung sinampal do ay iharap ang kabilang pisngi, kung inagaw ang balabal, ibigay na pati ang paharo. Bigyan kung nangihingi, kung kunin ang iyong ari-arian ay ibigay na, wag nang bawiin. Magpahiram ng di umaasa ng anumang kabayaran. Ganito ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga kaaway. Ganito nais ng Diyos kung paano natin ipapadama ang pag-ibig natin sa ating mga kaaway. Kaya mo ba? Maaaring ngayon kung may kaaway ka kapatid, ay maaaring mapabuntong hininga ka at mapaiyak. At masabi mong hindi mo kaya. Pero ako'y naniniwala na mahirap man ito, pero sa biyaya at sa tulong ng Diyos, magagawa natin ibigin ang ating mga kaaway. At ako'y naniniwala na palagi lamang natin isipin na ang pag-ibig natin sa kaaway, ito'y para sa ating ikabubuti. Kahit na tayo mahirapan, ito naman ay para sa ating ikabubuti. Ako'y naniniwalang hindi nag-utos ang Diyos para sa ating ikasasama, kundi palaging nag-uutos ang Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya ang pinakamabuti sa lahat ay ibigin natin ang ating kaaway. Kung nahihirapan kang ibigin ang iyong kaaway, tayo lumapit sa Diyos, dumulog tayo sa Diyos, humingi tayo ng biyaya na magawa natin ibigin ang ating mga kaaway. Sa tulong lamang at sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ibigin ang ating mga kaaway. Ngayon, pabubulayan po natin kung ano ang pinatutunayan kung iibigin ang kaaway. Ano ang pinatutunayan kung iibigin natin ang ating mga kaaway? Una, napapatunayan tayo anak ng Diyos. Sa Mateo po, chapter 5, verse 45, ay ganito po ang sabi, Mateo 5:45, upang kayo maging anak ng Diyos, o upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Ang sabi po ng talata ay upang maging tunay tayong anak ng Diyos, ang kailangan natin ay ibigin ang ating kaaway. Kaya ang pag-ibig sa kaaway ay isang katibayan na tayo tunay na anak ng Diyos. Tayo napapatunayang mga anak ng Diyos sa tuwing tayo umiibig sa ating mga kaaway. Kaya isang tatak sa atin bilang isang mga Kristiyano, ang ibigin ang kaaway. Iniibig mo ba ang iyong kaaway? O inaaway mo rin? Pinapatulan mo rin? Sa tuwing ipinagkakait natin ang pag-ibig sa kaaway, ang pagiging anak ng Diyos ang nako-question sa atin. Nako-question mga kapatid yung pagiging anak natin ng Diyos. Maaaring sabihin ng iba, anong klaseng Kristiyano yan? Nakikipag-away. Akala ko ba'y anak yan ng Diyos? Ba't yan nakikipag-away? Hindi tatak nating mga anak ng Diyos ang makipag-away sa ating mga kaaway. Ang tatak ng anak ng Diyos ay iniibig ang kaaway. Iniibig ang umiibig sa Kanya at iniibig din ang mga kaaway. Gumagawa ng mabuti sa Kanya at gumagawa din ng mabuti sa mga taong gumagawa ng masama. Kamusta kapatid ang pakikitubo mo sa iyong kaaway? Ipinapadama mo ba ang iyong pag-ibig sa iyong kaaway? O ang ipinapadama mo ay ang tindi ng galit mo sa iyong kaaway? Pwede natin piliin mga kapatid kung anong ipapadama natin sa ating mga kaaway. Pwedeng ang ipadama natin ay pag-ibig, pwedeng ang ipadama natin ay galit o puot. Pero bilang mga anak ng Diyos, tayo inaasahan ng Diyos na ang ipapadama natin sa ating mga kaaway ay hindi galit o puot, kundi ang ipapadama natin sa ating mga kaaway ay pag-ibig. Piliin natin nang ipadama natin sa ating mga kaaway pag-ibig, kahit na tayo gaano man kasakit ang ginawa sa atin. Kahit na sabihin natin tayo tama at sila'y mali. Palaging ang ipapadama natin sa ating mga kaaway ay pag-ibig. Kung
pipiliin natin na ibigin o ipadama ang pag-ibig sa ating mga kaaway. Magagawa natin manahimik, magagawa natin sila'y pagpalain, sila'y ipanalangin, sila'y gawan natin ng mabuti. Pero kung ang pipiliin natin ay puot, hindi natin magagawa ang kahit anumang bagay. Kundi ang magagawa lang natin ay ipadama palagi sa kanila ang iyong puot at galit. Piliin natin ang ibigin ng ating mga kaaway dahil ito ang utos ng Diyos sa atin. At bilang mga anak ng Diyos, ang dapat nating ipinapadama sa ating mga kaaway ay pag-ibig, hindi ang galit. Ang sabi nga po sa talata sa Roma chapter 12 verse 20, Roma 12 verse 20, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Kaya tayo mga anak ng Diyos, ang inaasahan niya magpadaman ng pag-ibig. Kung nauuhaw daw, painumin. Kung nagugutom, kakainin. Ang makakagawa lamang nito ay yung taong puspos ng pag-ibig. Kung hindi mo magawang ibigin ang kaaway, manalangin tayo sa Diyos na tayo puspusin ng pag-ibig. Manalangin tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos na magawa natin ibigin ang ating mga kaaway. Humingi tayo ng biyaya na maipadama natin ay pag-ibig at hindi ang galit. Ngayon, kailangan lamang nating pagpasyahan na ibigin ang kaaway. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo araw-araw nagpapasya na iibigin natin ang ating mga kaaway. Nagpapasya tayo na ang ipapadama natin ay pag-ibig sa ating mga kaaway. Kapatid, pinagpasyahan mo na ba na ibigin mo ang iyong kaaway ngayon? Ngayon yung tamang panahon para pagpasyahan mo na ibigin ang iyong kaaway. Ipadama ang pag-ibig at hindi ang galit. Ngayon, bakit kung iibigin ang kaaway ay mapapatunayang tayo ay anak ng Diyos? Ang sabi po ng talata, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Iniibig ng Diyos ang lahat ng tao. Mabuti man o masama, banal man o makasalanan. Pinasisikat niya ang araw sa lahat. Pinauulan niya sa lahat ng tao. Walang pinipili ang Diyos. Lahat ay iniibig ng Diyos. Kahit ang ayaw sa Kanya, iniibig ng Diyos. Kahit na yung galit sa Kanya, iniibig ng Diyos. Wala din dapat tayong piliin kung sino ang ating iibigin. Kailangan ibigin natin ang umiibig sa atin at ibigin din natin ang kaaway natin. Kung itinuturing mong ikaw ay anak ng Diyos, tularan natin ang Diyos. Makitungo tayo sa lahat ng tao. Kasi kung ano ang Diyos, ganun din dapat tayo. Halimbawa, kung iniutos ng Diyos na tayo magpakabanal, tayo siya'y banal. Kasi gusto ng Diyos kung ano siya, tularan natin siya. Kaya kung iniibig ng Diyos ang lahat ng tao, ibigin din natin kahit ang mga kaaway natin. Yan ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ang ibigin natin ang ating mga kaaway. At kapag sinunod natin ito, mapapatunayang tayo anak ng Diyos. Napakahalaga ng titulong anak ng Diyos. Kapatid, mahalaga ba sa iyo ito? Tayo anak ng Diyos. Kung mahalaga sa iyo ang titulong ito, kahit mahirap ay pipiliin natin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Kasi yung pagiging anak ng Diyos ang mag-remind sa atin sa harap ng ating kaaway. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na nanggigigil ka sa iyong kaaway, isipin mong, anak ka ng Diyos. Kalma. Relax, anak ka ng Diyos. Kung gustong-gusto mo ng patulan, isipin mo lang, anak ka ng Diyos. Hindi dapat patulan. Kung talagang biglang sumilakbo yung galit mo, kalma ka lang. Isipin mo, anak ka ng Diyos. Ang ipadama mo sa kaaway ay hindi galit, puot, kundi ang ipadama ay pag-ibig. Kaya palagi natin iisipin, kapag nasa harap tayo ng ating mga kaaway, i-remind palagi natin ang ating sarili na ako ay anak ng Diyos.
Kailangan kong ibigin ang aking mga kaaway. Isang paalala muli, ang mga anak ng Diyos ang dapat ipinapadama sa kaaway ay pag-ibig, hindi ang galit. May talatang nagsasabing sa unang Juan chapter 4 verse 7b, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Masusukat ang pagiging anak ng Diyos sa pag-ibig natin sa ating mga kaaway. Kaya kung itinuturing mong anak ka ng Diyos at kinikilala mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway kahit na napakahirap. Ibigin natin ang ating mga kaaway alang-alang sa pagiging anak ng Diyos natin. Pangalawang puntos po, makikita ang kaibahan sa iba. Makikita ang kaibahan sa iba. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 46, kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Ang sabi ng talata ay kung ang umiibig lamang sa atin ang iibigin, kung ang bumabati lamang sa atin ang babatiin, ang binabatong tanong ay, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi po ba't wala? Dahil ang kalakaran ng mundo ay yun umiibig lamang ang iibigin at kapag kaaway ay itinuturing na kaaway, kinapupuutan. Kaya ang ibigin ang kaaway ay nagpapakita ng kaibahan natin sa iba. Nagpapakita ng kahigitan natin sa iba. Napakalaki ng pagkakaiba ng mga taong kinamumuhian ng kaaway at ng mga taong iniibig ang kaaway. Kitang-kita ang kaibahan. Ang mga taong kinamumuhian ng kaaway, hindi nila magawang ibigin, hindi nila magawang batiin, hindi nila magawang kausapin, hindi nila magawang gawa ng mabuti, pakitunguhan ng maayos. Samantalang ang mga taong umiibig sa kaaway ay kitang-kita ang kaibahan. Nagagawa nilang pakitunguhan ng maayos. Nagagawang ipanalangin. Nagagawang pagpalain. Nagagawa ng kabutihan. Ipinapadama ang pag-ibig. Nagagawang pakitunguhan ng maayos. Nagagawang kausapin ng maayos. Nagagawang tulungan kung kinakailangan. Hindi po ba't kitang-kita ang kaibahan? Kitang-kita ang kahigitan? Hindi maikakaila, hindi maikukubli. Kaya ang pag-ibig sa kaaway ay nagpapakita ng kahigitan sa iba. Kaya kahigitan sa iba yung hindi mo susugurin at sasabunutan ng iyong kaaway. Kahigitan sa iba yung hindi mo siya ichichismis at sisiraan sa ibang tao. Kahigitan yung hindi mo siya mumurahin o sisigawan sa maraming tao. Napakalaking kahigitan. At ang makakagawa lamang nito ay mga taong makakagawa lamang nito ay mga taong umiibig sa kaaway. Ngayon, mababansagan tayo na kung hindi natin iibigin ang ating mga kaaway, mababansagan tayong parehas lang pala. Akala ko'y mananampalataya. Akala ko'y Kristiyano yan. O kaya mababansagan tayong hintil. Yung hintil po ay mga taong hindi pa mga hintil ay hindi nananalig sa Diyos o hindi kinikilala ang Diyos. Ang sabi po kasi sa talata, ginagawa rin iyon ng mga hintil. Ang mga taong hindi nananalig sa Diyos, ang kaya lamang ibigin ay yung umiibig sa kanila. Ngunit hindi nila kayang ibigin ang mga hindi umiibig sa kanila. Ang nagagawa nila ay kapuutan ito. Kaya, sa tuwing hindi natin iniibig ang ating mga kaaway, tayo nag-aasal hintil, nag-aasal publikano, nag-aasal na walang kinikilalang Diyos. Kaya, baguhin na po natin ang ating mga prinsipyo, ibigin natin ang ating mga kaaway. Kasi ano nga ang kaibahan mo sa mga hintil kung hindi mo iniibig ang iyong mga kaaway? Ang paalala po sa atin sa Roma chapter 12, verse 2. Roma chapter 12, verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos.
kung ano ang mabuti na kalulugod sa kanya at talagang ganap. Kung gusto nating makita ang kaibahan natin sa iba, ang payo sa atin ay una, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Kung ang pamantayan ng sanlibutan ay ibigin ang umiibig at kapuotan ang kaaway, huwag na tayong umayon. Sa halip, ibigin natin ang ating mga kaaway. Kaya kung halimbawa ang naramdaman mo ay puot sa iyong kaaway, pawiin agad ito. Pawiin agad kung ang may puot sa puso mo at isipin mong anak ka ng Diyos. At huwag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan na napupuot sa mga kaaway. Pangalawa, mag-iba at magbago ng isip. Kailangan ng pagbabago ng isip upang magawa nating ibigin ang ating mga kaaway. Hanggat hindi natin binabago ang ating mga pag-iisip, mananatili pa rin tayo sa prinsipyong kapuutan ng mga kaaway at ang iibigin lamang ay ang mga umiibig. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng pagbabago ng ating isip para tayo magawa nating ibigin ang ating mga kaaway. Kaya kung ang prinsipyo mo pa dati ay kapuutan ng iyong kaaway, baguhin mo na yan kapatid. Dapat ang maging prinsipyo mo na ngayon ay ibigin ang kaaway. Sa gayon, kapag ito na ang iyong prinsipyo, mabubuhay ka palagi na iibigin ang iyong kaaway. At tunay na makikita ng mundo ang kahigitan mo sa iba. Makikita ng iba na mas higit ka dahil iniibig mo ang iyong kaaway. Kaya mga kapatid, kung gusto natin na makita ng iba ang kahigitan natin sa iba, palagi natin ibigin ang ating mga kaaway. Pangatlo po, naihahanay tayo sa mga mature na tao. Pangatlo, naihahanay tayo sa mga mature na tao. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 48, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang ibig ang kaaway ay isang antas ng paglagong spiritual. Nagiging ganap o mature ang isang taong umiibig sa kaaway. Sa pag-ibig sa kaaway, kailangan ang maturity para magawang ibigin ang kaaway. Kaya kung tayo palagi natin pipiliin ang ibigin ang kaaway, naihahanay tayo dun sa mga taong mature. Nasasabi ng ibang, ay mature ito. Ang mga taong mature lamang ang makagagawang ibigin ang kaaway. Kaya malalaman natin na ang isang taong kung mature ba o immature pa rin hanggang ngayon. Depende sa pakikitungo niya sa kanyang kaaway. Kapag kayang ibigin ang kaaway, mature ka. Kapag hindi mo kayang ibigin ang iyong kaaway, nandun ka pa rin sa level na immature. Kumusta kapatid? Saan ka maihanay? Sa taong mga mature o sa taong immature pa rin hanggang ngayon? Sana'y kung hindi pa magawang ibigin ang kaaway, ay i-desire natin sa ating mga puso na ibigin natin ang ating mga kaaway. Tayo maging mature na mga Kristiyano. May isang magandang kwento sa Biblia. Sa Ikalawang Hari, chapter 6, verse 8 hanggang 23, na kung babasahin po natin ito sa Ikalawang Hari, chapter 6, verse 8 hanggang 23, ay palaging nagbabalak si Haring Haram ng Syria na digmain ang Israel. Lahat ng plano niya ay nalalaman ni Eliseo at sinasabi kay Haring Joram, kaya lahat naman ng plano ni Haring Aram ay hindi natutuloy dahil nauunahan kaagad sila ni Eliseo. Sinasabi kaagad ni Eliseo kay Haring Joram kung anong dapat gawin. Kaya nagbalak si Haring Aram na bihagin si Propeta Eliseo. At sabi nga dun sa Ikalawang Hari, chapter 6, verse 20 hanggang 23, Ikalawang Hari, chapter 6, 20 hanggang 23, pagdating doon, nanalangin ulit si Eliseo, Yahweh, panauliin mo na ang kanilang paningin. Pinauli nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makitang sila'y nasa Samaria. Nang makita sila ni Haring Joram, itinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? Sumagot siya, huwag, mahal na hari.
Maaari mong patayin ang lahat ng nabihag mo sa digmaan, ngunit huwag ang mga ito. Sa halip, pakainin mo sila at babalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng pagkain si Haring Joram at pinakain ng mga taga-Syria bago pinauwi sa kanilang Panginoon. Mula noon, hindi na sila sinalakay ng mga ito. Ang tanong ni Haring Joram o ni Haring Aram, papatayin ko po ba sila? O ni Haring Joram, papatayin ko po. Papatayin ko ba? Hindi alam ni Haring Joram kung ano ang tamang gagawin sa kaaway. Kailangan pang ituro ni Eliseo kung ano ang dapat gawin. Ang isang taong mature ay hindi na kailangang turuan kung ano ang dapat gawin. Alam na niya kung ano ang dapat gawin. Kaya, kapatid, alam mo na ba ang dapat mong gawin sa iyong kaaway? O alam mo pero hindi mo kayang gawin kung ano ang dapat gawin sa iyong kaaway? Dapat alam natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating kaaway at dapat kaya natin gawin kung ano ang nararapat natin gawin sa ating mga kaaway. Mabuti na lamang at si Haring Joram, kahit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, pero nung oras na malaman niya kung ano ang dapat niyang gawin, ginawa niya kung anong nararapat. At sabi nga doon ay nagpahanda pa siya. Sa ibang salin ay, so he prepared a great feast for them. Kaya kanga-hanga yun. Hindi lang siya nagpahanda, nagpakatay pa siya, maraming pinahanda niya. Ang kanyang mga kaaway ipinagkatay niya, ipinaghanda niya. Ibang antas ng maturity yun. Grabing pakitunguhan niya ng maayos yung kanyang mga kaaway. Nagawa mo na bang pakitunguhan mabuti ang iyong kaaway? Nagawa mo na bang gantihan ng mabuti ang iyong kaaway? Sana hindi lamang tayo dun sa hindi na natin itinuturing na kaaway pero wala naman tayong ginagawa din. Dapat ay iniibig natin ang ating kaaway at ginagawan din natin ng mabuti. Ipinapadama pa rin ang pag-ibig sa kanila. Meron akong nakausap na hindi niya kayang kausapin man lang ang kanyang kaaway. Kapatid, kaya mo yan. Sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa natin yan. Magagawa natin pakitunguhan ng maayos ang ating mga kaaway. Magagawa natin ibigin ang ating mga kaaway. Kailangan lamang natin pagpasyahan na ibigin natin ang ating mga kaaway at pakitunguhan ng maayos. Kaya pagpasyahan natin ngayon na ibigin natin ating mga kaaway at pakitunguhan at ipadama natin ang pag-ibig sa ating mga kaaway. Si Haring Joram ay may pagkakataon silang patayin. Ngunit ang ipinadama niya sa kanyang mga kaaway ay pag-ibig. Sa halip na patayin ay ipinaghanda niya ang kanyang mga kaaway. Pinakain mo na bago umalis. Yung taong mature ay kaya niyang pakitunguhan ng maayos ang kanyang mga kaaway. Yung taong mature ay kayang pakainin, kayang ipaghanda, kayang pagsilbihan ang mga kaaway. Kayang pigilan ang sarili na gumawa ng masama laban sa kaaway. At kayang i-express ang pag-ibig sa kanyang kaaway. Kaya isang antas ng paglago yung hindi mo gagantihan ng masama ang iyong kaaway, ngunit higit na antas ng maturity yung i-express mo pa ang pag-ibig mo sa iyong kaaway. Hindi nila pinatay. Dapat sana'y ang ginawa ni Haring Joram ay hindi na pinatay at pinauwi na lang. Pero sila'y ipinaghanda pa. Ipinadama niya yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga kaaway. At ang makakagawa lamang nito yung mga taong mature. Kaya kung hindi mo pa nagagawa, na ibigin at gawa ng mabuti ang iyong mga kaaway, kapatid, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Magagawa natin ito sa tulong ng Diyos. At pakahangarin natin na tayo'y isang araw ay magiging isang mature na tao pagdating sa ating mga kaaway, na magagawa natin ibigin ang ating mga kaaway. Sa ating pagtatapos, napakahalaga kung iibigin natin ang ating mga kaaway. Una, napapatunayang tayo ay anak ng Diyos. Makikita ng iba ang kahigtan natin. At maihahanay tayo sa mga taong mature. At hindi lamang yun, meron ding pakinabang kung iibigin natin
ang ating mga kaaway. Ang sabi po sa Lucas chapter 6, verse 35b, Lucas 6, verse 35b, sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam ng Diyos kung gaano kahirap para sa atin ang ibigin ng ating mga kaaway. Kaya naman ang Diyos ay naglaan ng gantimpala kung iibigin natin ang ating mga kaaway. At hindi lang basta gantimpala, ang sabi dito, malaking gantimpala ang inyong tatamugin. Merong nakalaan ang Diyos na malaking gantimpala para sa atin, para sa mga taong umiibig sa kaaway. Kaya ibigin natin ang ating mga kaaway, hindi lamang dahil dun sa malaking gantimpalang ibibigay sa atin ng Diyos, kundi ibigin natin ang ating kaaway dahil yun ang utos ng Diyos na dapat nating sundin. Kaya mga kapatid, ngayon, magpasya na tayo na ibigin natin ang mga kaaway natin ngayon. Sino-sino ang mga kaaway mo na dapat mong ibigin ngayon? Kapatid, magpasya kang ibigin sila. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid.